Ha? Okay, good day mga Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 87 po. Big man! Pagsitabi sa daan, huwag kang mabagat. Pasok si Big Man, may dala na bang tasin? Saan siniran pero di pinalasin? Toxic vibes, bro, din sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, di basta kalaban. Sa presyong tama, di ka mabibitin dyan. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, di basta kalaban. Sa presyong tama, di ka mabibitin dyan. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalata hindi pero hindi sila makakalapit. Try to copy pero fail ang gamit. Boom boom pa o pag nagpaputok. Parang Big Viper, di kami patok-tok. Kalata hindi pero hindi sila makakalapit. Try to copy pero fail ang gamit. Boom boom pa o pag nagpaputok. Parang Big Viper, di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barrel ang lakad. Rock fire, deals tire. Big Man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo. Okay, another day, another kwentuhan session for tonight. Okay mga Airsoft, nandito po tayo sa kwentuhan session na gaganap. Came from the word itself, kwentuhan. Typical na kwentuhan lang, typical na discuss, typical na tanungan lang, di ba? Meron kang tanong, gumugulo sa isip mo, gusto mong mabigyan ng linaw. Dito po, mga Airsoft, sasagutin natin yan. Kwentuhan session, tanungan portion, itanong mo kay Big Man. This is our episode 87. Alam nyo, kung nasundan nyo yung yung mula episode 1, which is masyado nang malayo yun, no? Way back, mga year 2023 pa yun. Kasi nilunsad natin tong kwentuhan session, tanungan portion, talaga way back 2023, ano? So, ngayon, nasa episode 87 na tayo. Grabe, di ba? Napakalayo na, napakahaba na. Pero kung nasundan nyo, no, yung episode 1 natin, mapapansin nyo, hindi naman din lumalayo yung tanong, no? Mapapansin nyo yung tanong is halos paulit-ulit rin, no? Yung sagot natin, consistent naman, ganun pa rin, no? Bakit ganun halos paulit-ulit? Kasi sinisilang everyday ang mga iba't ibang klase ng tao na nagugustuhan ng airsoft, di ba? Ibig sabihin, hindi kasi everyday yun at yun ang subscriber natin. Actually, alimbawa, subscriber natin si Juan. Siyempre, after na matuto niya na mag-airsoft, after na matutunan niya na yung pag-airsoft, after na magka-airsoft na siya, mag-iiba na rin naman ng hobby, di ba? Mag-iiba rin ng interest. Ganun yan eh. So, meron tayong mga subscriber na gustong matuto, na pag natuto na, okay na. Di ba? Ganun. Parang in and out ang tao dito sa atin. In and out ang subscriber natin. Yung mga bago, natututo, pag natuto, okay na. Kasi kargado na sila eh, di ba? Kargado na ng kaalaman sa airsoft. Kumbaga, okay na sa kanila. Kaya, ayun, in and out ang subscriber talaga natin. Okay? Ngayon, kung mapapansin nga ninyo, tulad ng sabi ko,
yung sagot natin din dun sa una, halos ganun din naman ang sagot natin ngayon eh. Mas lumalawak nga lang. Kasi bakit? Kasi syempre kami, lumalawak din yung kaalaman namin sa pagdating sa airsoft, di ba? Lumalawak din yung bagay na nagagawa namin pagdating sa airsoft. Kumbaga, katulad way back dati, wala naman tayong upgrading ng mga unit. Para lang tayong simple, para lang tayong yung ibang ordinaryong seller na pag dumating yung unit, diretso benta, di ba? Pero ngayon, ibang-iba kasi tayo eh, di ba? Ngayon kasi pagdating ng unit, hindi ibebenta. Okay? Pag dumating yung unit, dadaan muna sa gunsmith, i-upgrade muna. Saka natin ibebenta pag natapos na yung mga upgrading. O, di ba? Ganun ang ginagawa kasi natin ngayon. Kaya, masasabi kong parehas, pero sa ibang punto, meron rin pagkakaiba. Okay, mga ka-airsoft, ngayon, kwentuhan session, tanungan portion. Kung meron kang tanong, tara rito mga ka-airsoft. Bumabalakid sa isipan mo, itanong mo kay Bigman. Okay, sasagutin ko yan in real time. Walang halong edit, walang edit, walang ano to, on real time, walang edit, walang pagkukunwari. Basta kung ano yung bagay na gusto mong malaman, tara, sa abot ng makakayanan ko, sasagutin natin yan. Okay, no? First comment, sabi ni Bresit Malyari. Okay, meron na po ba kayo ulit ng layaway? Meron naman, hindi naman nawawala yun eh. Actually, meron mga nakapasok sa layaway. I think parang merong 5, no? Meron 5 nag-avail ng layaway. Okay naman, no? Dire-diretso, no? Okay. So, ngayon mga ka-airsoft, iniimbitahan ko po kayo kung meron kayong tanong, tara po, bato nyo sa akin. Pag-usapan natin yan, di ba? Nakakatuwa naman kasi episode 87, biruin mo, no? Pero lahat yung episode naman namin ng Kwentuhan Session is nasa YouTube channel namin. Natutuwa rin ako kasi parang hindi namin alintana, biruin mo umabot ng ganun na ibig sabihin episode 87 ibig sabihin 87 ito ngayon pang 87 beses, 'di ba? Na magla-live nagla-live tayo ng Kwentuhan Session, tanungan portion, 'di ba? Nakakatuwa. Masaya ako sa sa mga ganung bagay, no. Okay, simulan na natin. Question number 1. Bigman, pros and cons po ng stock at upgraded battery. Gulo. Pros and cons ng stock at upgraded na battery for okay, nagulo ako. Penging ako example ng stock. Then ito, meron ako rito example ng Meron ka dyan? Ayan. Meron ka pa nung isang klase rin? Yung malapad? Wala, meron ba dyan? Wala. Kung wala dyan dito, tingin ka rito. Yung isang klase, yung lapad. Dito na. Dun. Tingin ka. Okay mga ka-airsoft, no? Ang tanong, Sir Patrick Gamboa of Pasig City, okay? Pros and cons daw ng stock at upgraded battery. Okay, sige. On my right hand is a Li-Poly. Ito yung tinatawag natin na upgraded battery. Okay? On my left hand is the stock version. Actually, nagpapakuha pa ako kay Lucas. Meron pang ganito. Yan. Meron pang ganito. Diba? Nickel MH at saka ito ba, ano ba to? Nickel MH. Hindi naman na tayo gumagamit ng cadmium eh, diba? Okay, ito, okay na. Ito, isang example ng stock. Ang voltahe niya, 8.4 volts, okay? Ito, isa ring example ng stock, ang voltahe niya is 9.6 volts. Okay. Itong stock na to, kaya paganahin yung rifle. Itong stock na to, kaya rin paganahin yung rifle.
itong upgraded battery, definitely, kayang paganahin yung rifle. Okay? Ngayon, itong stock na to kasi, ito yung, sabi nga, stock, di ba? Ganito, pero ito hindi lahat ng unit may kasamang battery. Most of the unit na may kasamang battery, pag binili nyo, is mga China. Pero pag mga high-end unit like SRC, King Arms, Lonex, GNG, walang mga kasamang battery lahat yan. In fairness, no, kasi yung box ng mga unit, baka kasi sabihin nyo, bakit parang may slot doon ng battery, may slot ng magazine, may slot ng accessories. Actually, totoo yan, may mga slot sila, no, pero wala talagang kasamang battery. Especially, ang mga naka-encounter ko dyan is the SRC unit, no. SRC Taiwan unit kasi yan, may mga slot talaga. Yung foam niya, yung styro niya, may mga slot. Pero talaga, dumarating sa Pilipinas yan, walang kasamang battery. Okay? Ito yung example ng mga stock battery. Mostly kasama to sa mga China unit. Like, ano ba mga China unit? Double Bell, ENC, ano pa ba to? Basta, ayun, mga Double Bell, mga ENC, mostly kasama to. No? Kaya di ba sinasabi ko sa inyo, merong ENC, ang ENC kasi China. Merong ENC na pambato sila na high-end nila. Ang ENC may high-end din. Pansinin niyo yung mga high-end niyan ng ENC, walang mga battery kasama. No? Kung merong battery, isinasama na lang yon ng seller. Pero totally talaga, yung totoo talaga, walang battery, no? Especially kung ang unit is yung mga high-end level ng ENC. Okay? Malalaman nyo naman yung mga high-end level ng ENC hindi naka-crane stock but. Okay? Normally, magpull, parang magpull or magpull replica or ganito, no? Pakita ko na lang sa inyo, no? Ito, katulad nito Normally, ganito ang mga bat stock. Ayan. Yung mga unit na ganito, yun yung mga entry level nila. Diba? Like yung mga M4 CQB, ganito ang kasamang battery nun. Ngayon, yung mga high-end nila is hindi ganito ang battery kasi hindi ganitong battery ang ikakabit mo kasi ito katulad nito. Unang-una hindi kasya. Pangalawa, hindi ka mag-e-enjoy kung ganito yung unit, yung gamit mong battery sa kanya. Bakit? Siyempre, mabilis lang mag-lobat to. Di ba? Compare mo sa mga upgraded, ito maximum volts nito is 12.6. Compare mo sa 9.6. Tama ba ako? Tama. 9.6. At compare mo dito. Ayan. Para lang mapatunayan ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Dali, Dali. Hindi ko kasi sure to kung may karga no, pero papatunayan ko meron ka ba yung charger? Bigyan mo ako charger nito ng mga stock lang. Hindi ko kasi sure to kung may karga, pero hindi, tignan na rin natin, no, para mapatunayan ko sa inyo na ito kayang paganahin to, ito kaya rin paganahin to. Pero ang tanong, mag-e-enjoy ka ba dito? Honestly, hindi talaga, no? Baka ilang putok lang, lobat na agad yung battery mo. Syempre, paano ka mag-e-enjoy kung gano'n, di ba? Okay, dali Hindi, tignan muna natin. Baka naman may karga Ayan. Subukan natin ikabit tong 8.4 volts. Yan. Papakita ko sa inyo, gagana naman siya Kaya lang, hindi ka mag-enjoy kasi malata. 'Di ba? Mahihirapan lang yung motor mo kasi hindi siya nakakakuha ng eksaktong voltahe na kailangan niya. 'Di ba? Hirap pa. Yan. Ayan, kinabit ko to Tingnan natin kung may charge. Walang charge. Charge ko muna siya. Charge ko muna. O kaya, meron pa bang iba? Wala na. To. Tingnan natin to Walang charge yung nauna Kasi yung mga, honestly mga Carsoft,
hindi ko to pinapamigay, hindi ko to pinapagamit. Actually, pag yung unit, ganito yung dumating na battery, tapon sa amin to. Tapon to. Or ano lang, or kung merong manghihingi, bibigay lang namin, no? Hindi namin ginagamit to. Tingnan ko to. O yan, kita nyo? Ito, medyo may karga. Ayan, gumana siya, di ba? Ayan, o. Pumuputok naman eh. Kaya lang, ang tanong, ang lata niya. Hindi ka mag-e-enjoy. Tignan nyo yung rapid, ha? Hindi ko lang alam kung maiko-compare ninyo yung tunog, ha? Ayan, o. O, di ba? Medyo tatatatak. Ito pwede rin naman. O, ayan, makikita nyo, ha? Makikita nyo gagana. Pero mga stock to, ha? Ang tanong, ang sistema, hindi ka kasi mag-e-enjoy dito. Kaya hindi namin pinapamigay ito. Ayan, o. Mas responsive siya. 'Di ba? Kung maiko-compare mo, mas responsive yung tunog niya. Oh, 'di ba? Lalo na rito kung upgraded battery, kung li-poly battery yung ilalagay mo. Talagang mas nagwawala siya. Oh, 'di ba? Hindi ko lang alam kung na di-distinguish ninyo yung tunog, no, yung rate of fire na ibinigay nung iba't ibang klase ng battery, 'di ba? Ayan. Balik muna natin. Baka maganda gas-gas to eh. Malsa sila? Ayan. Okay, di ba? Yan. Naipakita ko sa inyo, gumana sa 8.4 yung unit, gumana sa 9.6, at syempre gagana rito. Okay? Ngayon, pag ginamit mo to, sa totoo lang, baka hindi ka pa makadalawang full rounds ng magazine. Ano lang talaga to? Isinama to ng mga manufacturer para pan-testing lang doon sa unit. Hindi talaga ito yung gagamitin mong battery. Pag ikaw, pumunta ka sa mga game site, tapos ganito yung mga ginagamit mong battery, sa totoo lang, makakaramdam ka ng ano eh. Medyo pagtatawanan ka, no? Alam na newbie ka kung ganito yung battery mo kasi, out of the box, yung iba ganito talagang kasama. Yan, 2 piraso. Okay? Ngayon, hindi ka mag-enjoy dito. Lalo na kung yung unit mo, may plano kang i-upgrade, hindi ka talaga mag-enjoy dito. Okay? Well, in fact, sa totoo lang, no, kami, kung ganitong gamit namin battery, alam nyo ba na may upgrade pa to? Ang upgrade nito is the DINS plug. Ito. Yan. Kung tawagin ito T-plug, Tamiya plug. Ayan, ha? Ngayon, ina-upgrade pa rin ng battery. Kung inaakala nyo ang battery is yun na, hindi. Ina-upgrade pa rin dito. Together with the plug of the rifle. Ayan, o, ayan. Ganyan. Ito yung upgraded version. Kasi ito, minsan, naglo-lose contact. So, pag naglo-lose contact, nag-iinit. Okay? Pero ito kasi, mas mas reliable tong plug na to. Hindi siya naglo-lose contact. Kaya, mas naiiwasan natin yung pag-iinit. Yan okay, yan at least nasagot natin ng matino, no? At least nasagot natin ng detalyado. Pros and cons ng stock, yun nga, pros, hindi maselan. Actually, ito hindi maselan to. Alam nyo ba na kahit ma-drain to, tapos, na-drain siya, kargahan nyo lang ulit, okay na siya ulit. Hindi to maselan. Hindi katulad ng li-poly. Ang li-poly, subukan mo i-drain. Maya-maya lang naka-bloated na yan. Nakalobo na yan. Bakit? Kasi yung mga li-poly, hindi pwede ma-drain yun. Okay? Ang mga li-poly battery, sabi ko nga di ba sa vlog ko, very sensitive, pero siya yung pinaka-effective. Yan ha. Ito, walang selan to. Yun ang pros nito. Pros nito, walang selan. I-drain mo siya, i-side mo siya, okay lang. Hindi siya masisira. Hindi siya magbo-bloated, no? Pero hindi ka talaga mag-enjoy dito kasi unang-una, hindi enough yung karga niya, yung power niya, yung amperahe niya para mag-enjoy ka. Hindi enough, no? So, mga ilang magazine lang to, lobat ka na, at saka hindi makakapagtrabaho ng mahusay yung mismong unit mo. Walang iniwan sa tao. Lukas ko mo tubig. Walang iniwan mga karsop sa tao. Subukan mong pagtrabahuhin ka, na alam construction worker ka, di ba? Subukan mong paghaluin ka ng ipambubuhos sa slab.
No? Paghaluin ka ng 10 bag ng semento together with, di ba? May ratio yan may ratio yan. Sa isang bag ng semento, I think parang, 4 na balde. 4 na balde ng buhangin. Then, ewan ko, hindi ako construction kaya hindi ko ganong alam. Pero, I think gano'n, no? Ngayon, ito, subukan mong magko-construction ka. Ang trabaho mo, construction. Tapos, hindi ka pakainin ng sapat. Pwede ka ba magko-construction ang pagkain mo, pandesal lang, or skyflex lang? Hindi ka tatagal sa trabaho mo, manghihina ka, di ba? Ganon din yung airsoft natin. Gusto mo, rumatrat, pero hindi mo siya binibigyan ng enough na power na battery. So, it's either mahirapan yung motor, it's either, di ba? Maraming cons na pwede mangyari, no? Yun nga, sabi ko sa inyo, ang pros nito, hindi siya sensitive. Okay? Yun ang number 1. Ang cons niya, hindi enough yung meron siya para i-power yung mga airsoft natin. Gagana kung gagana. Hanggang kailan? Ang tanong. Hanggang ilan, di ba? Yun naman, yung sa Lipoly naman, yung mga upgraded naman, ito, yung mga upgraded, ang pros niya, talagang kaya niya. Kahit i-upgrade mo yung rifle mo, palitan mo ng spring, kaya niyang ipigain, no? Kaya niyang pigain yung mga spring. Ang cons naman ito, very sensitive. Di ba, lagi ko nga sinasabi, ang upgraded battery, number 1, bawal madrain, bawal masagad, masaid, bawal din ma-overcharge, bumababa yung buhay, at bawal mag-init. Yun simple lang, wag na natin palawigin pa, yun talaga yung pros and cons ng stock or upgraded battery. Inom lang ako. Actually, meron akong tsaa rito. Dahil mainit Okay. Baka may tanong dito? Maganda. Ano tayo? Okay. Sabi ni Lexus McLaren, yan po battery ko, LiPo. Lexus, alam ko sa amin ka kumuha unit. Malamang ko sa amin ka kumuha unit. Upgraded battery ang nasa iyo, no? Okay, yan. Virgilio Pajardo, shout out. Good evening po, sir, sabi niya. Sabi ni Lexus, hirap raw humatak ng power. Well, totoo yan. Di po pala pwede mabagsak yan. Ano po, bossing? Yung sa akin na ibagsak ko po battery ko, lumobo po. 1 month ko pa lang. Actually, syempre, lahat naman ng bagay, di ba? Hindi pwede mabagsak. Iwasan mo talaga mabagsak to kasi nagiging bloated. Senyalis na pasira na siya pag bloated siya. Ngayon, pag nakita nyo bloated to, huwag nyo tutusukin. Kasi di ba, parang nakalobo siya, di ba? Parang nakaka-tempt na pasingawin yung hangin. Huwag, uusok to. Baka worst case scenario, sumabog pa sa'yo, no? Pag nakita nyo ang Lipoly battery nyo, bloated, huwag ninyong tutusukin. Hayaan nyo or i-dispose nyo na, no? Proper disposal ng battery, huwag nyo tatapon sa basura kasi unang-una, pag ito nag-leak, yung katas niya pwedeng pumunta sa mga lupa, mako-contaminate yung lupa, no? Syempre, matindi to. Tapos, isa pa, halimbawa, kinalkal ng pusa or ng aso yung basurahan ninyo, nakagat nila to, pwedeng sumabog sa kanila, no? Pwede silang sumabog, kawawa naman. Kaya, sa battery, proper disposal, mga airsoft, no? Yung iba nga, binabalot pa to no? Binabalot pa talaga ng paulit-ulit. Para mahirap na mahirap pag nag-leak yan, delikado no? Yung lead content niya, okay? Ken Marvin, sabi niya, Boss Big Man, good evening, meron ba hop-up na kapag mag-change mag, di malalaglag yung bala? Actually, ganito, ano ba sinasabi mo, rifle or pistol? No? Pag ko sa rifle, kung mag-change mag ka, every time na aalisin mo yung magazine,
matik yun, may malalaglag na bala. May malalaglag na bala. Ngayon, sa pistol naman, walang malalaglag na bala. Okay? Walang malalaglag na bala sa pistol pag nag-change mag ka. Maliban na lang, kung merong bala na naiwan doon sa hapap rubber, the next time na magkasaka ng magazine at kinasa mo, yung bagong bala na nando sa magazine, itutulak niya yung naiwan na bala doon sa hapap rubber. Okay? Nagets mo? Nasaan ba yung ano ko? Yung nozzle ko rito. Wala na yung pansample ko eh. Meron ba tayong dyan, nozzle? Gusto natin paliwanag eh. Halimbawa mga Airsoft, di ba naglalaro ka? Pak, 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 pak. Naubusan ka ngayon ng hangin. Naubusan ka ng hangin. Okay? Pag naubusan ka ng hangin, merong isang bala na this is the inner barrel and half of chamber. Merong isang bala na nandito. Na nakapwesto. Yan. Every time na mauubusan ka ng hangin, merong isang bala na nakapwesto dyan. Okay? Ngayon, dahil nakapwesto yung bala na yan, nag-load ka. Di ba? Nag-load ka. Okay, nag-load ka. Ha? Dahil nag-load ka, ayan ha. Okay. Nag-load ka ng panibagong magazine. So, ikakasa mo. Ngayon, kukuha ito, loading nozzle to, no? Kukuha siya ng bala, itutulak niya. Ayan, parang ganyan ang itsura niya na. Ayan, yan. Dahan-dahan. Itutulak niya ulit. Ayan. Pag kinasa mo, ngayon, yung lumang bala, syempre, na nandito, malalaglag. Kaya ka malalaglagan ng bala, no? Pero pag sa rifle, matik yan talagang may nalalaglag na bala every time na bubunutin mo yung magazine. Okay, ganun din ang battery ng SRC ko, Sir Lipo din. Sabi ni Berhilio. Okay, no, okay. JB Gonzales, good evening, Boss Big Man, sabi niya. Good evening. Okay, Boss Big Man, good evening. Okay. O, yun, no? Yun, ha? Normal na may malalaglag na bala pag mga rifle, no? Pag binunot mo yung magazine, malalaglag yan. 3, 4, 5, ganun. Sa pistol naman, hindi dapat nalalaglagan ng bala pag inalis mo yung magazine. Maliban na lang, pag may naiwang bala dun sa inner barrel, na hawak-hawak ng hapap rubber, tapos, nagkasaka ulit. So, yung hawak ng hapap rubber, aabante yun, tutulo, then, naglagay siya ng panibagong bala. Okay? Thank you. Salamat sa tanong. May nadidetect na naman yung system ko na gumagamit ng dummy account, nang gumagamit ng duplicate account, nang gumagamit ng multiple account. Okay, no? May nadidetect na naman. May nangguguyo na naman sa akin. Okay, next natin, no? Big Man Real Talk lang, ha? Grabe. Big Man Real Talk lang, ha? Sabi niya, no? Medyo pakialamero ka sa upgrades. Napanood ko yung live mo kanina. Hindi po pakialamerong tawag doon. Talagang nagtuturo lang ako ng totoo. Ibig ba sabihin, nagturo ka lang ng totoo, pakialamero ka na? Napanood niya siguro yung live ko ng rifle kanina, no? Yun, ipinakita ko rin yung mga bagay na may silbi versus mga bagay na walang silbi, no? Yung mga upgrade na may silbi versus dun sa mga upgrade na walang silbi, yung mga accessories na walang silbi versus dun sa mga accessories na kapaki-pakinabang, may silbi, no? Hindi po pagiging pakialamero yun. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, kung tutusin, pwede akong kumita sa inyo di ba? Pag bumili ka ng rifle, pabiling kita ng laser, pabiling kita ng flashlight, pabiling kita ng mga accessories na ikakabit doon. Pwede akong kumita. Pero bakit inaawat ko yung mga customer ko? Pag rifle ang binili, bakit inaawat ko, sir, huwag ka na mag-extra magazine, hindi mo rin siya magagamit. Bakit ko inaawat? Kung tutusin, kikita ko doon, di ba? Inaawat ko kasi real talk yun. Na, bakit ka mag-extra magazine kung hindi ka naman sasali sa mga games? Di ba?
Bakit ka mag-extra magazine kung di ka naman makikipag-compete? Hindi mo rin magagamit lahat yun. Di ba? Sayang lang yung pera. Bakit sana yung pera na ipambibili mo ng mga bagay na hindi mo magagamit, ipambili mo ng mga bagay na kapaki-pakinabang doon sa airsoft mo. Di ba? Bibili ka ng sandamakmak na magazine, ang tanong, makikipaglaro ka ba? Nandun ka lang naman sa bahay mo, pak. Stress reliever lang. Bibili ka ng 3 extra magazine. Ano yun, di ba? Bakit hindi mo na lang na, yung 3 magazine na bibilin mo, bakit hindi mo bilan ng accessories or upgrades na kapaki-pakinabang doon sa unit? Sabi ko nga sa inyo mga ka-airsoft, I've been into, kumbaga nanggaling na ako dun sa mga bagay na pinagsisihan ko rin dati. Bumili ako ng airsoft, nilagyan ko ng ganito. Later on, marirealize ko, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta yung nilagay ko. Sayang lang yung pera. Binili mo siya ng 2.5. Tapos mabebenta mo pa ba 2.5? Hindi na. Di ba? Bumili ka ng accessories na 2.5. Mabebenta mo ba 2.5? Hindi mo mabebenta ng 2.5 yun. Di ba? Katulad kanina, diniscuss ko. Huwag kang magsusuppressor kung di ka rin naman naka-inner barrel. Di ba? Kasi ang silbi ng suppressor, para itago niya yung inner barrel upgrade na ginawa mo. Kasi ang inner barrel, kung mag-upgrade ka ng inner barrel, mas maganda, mas mahaba doon sa current na ginagamit mo. Okay? Yun. Baka dahil doon, kaya nasabi na pakilamero ako sa upgrades, no? Huwag kang, kasi sayang yung suppressor eh. Yung unit mo, stock. Tapos isusuppressor mo, alisin mo yung flash hider. Isusuppressor mo. Ang tanong, meron bang pakinabang? Lumakas ba? Maybe gumwapo. Ang tanong, pagwapuhan ba ang batayan sa airsoft? 'Di ba? Hindi gwapong unit ang batayan para masabing yung airsoft mo maganda. 'Di ba? Kailangan performance pa rin. Performance tayo. Wag yung ang gwapo nga ng unit mo. Putya. 'Di ba? Ang gwapo nga ng unit mo, wala ka naman rate of fire. Puro FPS nga yung unit mo, di ba? Wala. Doon lang tayo sa tama, no? Ako, hindi ako nagiging pakialamero. Nagtuturo lang ako. Nasa sa inyo pa rin, kung yung tinuro ko, tatanggapin nyo. Kung yung tinuro ko, i-apply ninyo. Ngayon, kung hindi nyo i-apply, okay lang. Wala namang problema yun, di ba? Wala naman tayo dapat pagtalunan. Ayaw mong i-apply, ayaw mong i-adapt yung turo ko, okay lang. Walang kasi yun. Di ba? I will laugh at you later. Pag ganon. Di ba? Kasi yung tinuturo ko, siguradong tama eh. Di ba? Ngayon, ikaw, yung pumapasok sa utak mo na pagkontra, siguradong mali. Siguradong ikapapahamak mo. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, believe me now, and you will thank me later. Pero pag hindi mo ako pinaniwalaan ngayon, suffer the consequences. I will laugh at you later. Di ba? Real talk yan, mga airsoft, no? Real talk yan, bagay na, look, tabi mo na to. Bagay na papakinabangan mo kung maniniwala ka saan. Pero hindi ka maniniwala, okay lang, wala naman tayong dapat pagtalunan doon. Okay? Ayun. Grabe, no? Napaka maintriga nitong tanong na to. Pucha, sumagot ka ng mali rito. Di ba? Dali, baka mayroong question kasi sa online. Lagi ko kasing inaabangan tong mga question ng ating mga ka-airsoft, no? Okay, tama po yan, bossing. Bibili na extra accessories tapos itatago lang ang unit. Tama. Ganun din ang bati na accessories ko, no? Bili ka ng accessories na kapaki-pakinabang dun sa unit mo. Huwag kang bibili, huwag mo kakabitan yung unit mo ng accessories na papagwapo lang. 'Di ba? Bili ka ng talagang papakinabangan mo. Okay? Okay, ito. Dapat bang may hangin sa magazine kung hindi ko siya lalaruin ng 3 buwan? Mga ka-airsoft, dito sa shop, meron akong display. Ang display ko rito na pistol is nasa almost 150. Okay? Meron rin ako rito display na GBBR rifle. Ang display ko rito sa GBBR rifle ko is nasa 20. GBBR rifle
na naka-display 20. Ang stock ko ng GBBR rifle ay nasa 50 piraso. So, meron ako nitong GBBR rifle na total of 70 pieces. Okay? Meron akong pistol dito na naka-display nasa 150 pieces. Gas blowback pistol. Meron akong stock na ng mga nakakahon na nasa total of 300 pieces. So, meron ako 450 pieces na rifle na nandito sa shop ngayon. Yung 450 pieces na rifle at sabihin mo na, ito na lang. Pagsamahin na natin ha. Ang gas blowback ko rito, sabihin na natin 500 pieces. Both pistol and rifle. Lahat yung walang hangin. Lahat yung walang hangin. Diba? Tumatagal yung unit, naka-display, walang hangin. So, walang nagiging problema sa walang hangin. Kaya, yun ang ina-adapt ko. Yun ang itinuturo ko. Diba? Yun ang nakasanayan ko eh. Yung unit, itatabi ko, walang hangin. Ngayon, ganito yan. Yung unit from India, yung unit from China, yung unit from Japan, yung unit from US, yung unit from London, Netherlands, UK, pumapasok ng Pilipinas, ini-import natin, pagdating dito walang hangin. Bakit walang hangin? Kasi yun ang sinuggest ng maker at ng engineer na nag-design ng pistol and rifle. Ngayon, sino papaniwalaan natin? Yung engineer na nag-design ng rifle, yung maker, yung KJ Works, yung King Arms, yung GNG, Guay Taiwan. Sino papaniwalaan natin? Yung mga engineer ng matatalinong tao, mga nag-aral yun ha. Or yung sinabi ni Juan Pedro na kailangan, di ba, may hangin. Anong susundin natin? Sino susundin natin? Yung engineer na nag-design ng rifle and pistol? Yung engineer na gumawa ng rifle and pistol? Or yung sabi-sabi ng barkada mo, nung tropa mo na wala namang airsoft, na nabalitaan lang daw niya. Dapat daw. Kung magsasalita siya, laging may daw. Sino papaniwalaan natin? Yung taong nakapag-aral na gumawa ng pistol o yung tindero ng mangga na nagsasabi na kailangan may hangin? Di ba? Ganun yan eh. Oh. Papaniwalaan ko ba yung tao na nagsabi sa akin na dapat, big man, magtira kang hangin para hindi masira yung bulb mo tsaka yung o-ring? Yung bang papaniwalaan ko o yung gumawa ng airsoft? Di ba? Kayo na umusga mga ka-airsoft, no? Sino ba papaniwalaan nyo? Yung taong may napatunayan o yung taong wala naman napapatunayan? Diba? Sinong papaniwalaan natin? Siyempre papaniwalaan na lang natin yung taong gumawa ng airsoft. Yung taong nag-design ng airsoft, diba? Kesa yung taong wala naman napatunayan. Diba? Eh dito, ang dami kong airsoft eh. Biruin mo, ilan yung display ko? 150. Ni isa walang hangin. O, pakita ko sa inyo para lang ano. Pakita mo, Lucas. Lapit mo sa camera. Sundutin mo. Ayan ha. Ayan ha. Papakita sa inyo ni Lucas, o. Random to ha. Random to. Basta ako kumuha. Hindi ko tinitignan. Ayan. Papakita sa inyo ni Lucas. Pakita mo to na napepress. Nakita both camera ha. O yan, nakita nyo? O. Di ba nape-press siya? Ibig sabihin, wala siyang hangin. Di ba? Kita? Okay. Di ba? Napipindot ni Lucas yung bulb. Ibig sabihin, walang hangin. Pag yan, hindi napipindot yan, ibig sabihin, kargado ng hangin yan. Ngayon, napindot niya, ibig sabihin, walang hangin. In short, ako,
Nagbabase ako dun sa science. Nagbabase ako dun sa maker. Wala naman sinabi yung maker eh, yung gumawa na kailangan magtira ka ng konting hangin ha. No, di ba? Wala naman siya sinabi. Doon ako nagbabase ha. Maniniwala ba tayo dun sa taong wala napatunayan na sinasabi kailangan magtira ka ng konting hangin? Ang tanong, paano mo malalaman na konti na lang pala yung nando sa magazine mo? Diba? Tanungin mo siya. Sabi niya, mag-iwan daw ng konting hangin. Anong batayan natin? Anong sukatan natin? Paano natin malalaman na konti na lang yung hangin na nandun? Meron ba tayong sukatan? May gauge ba tayo? May meter ba tayo? Meron ba? Wala. Diba? Gaano karami yung konti na sinasabi niya? Diba? Tamimi na yung mga yan. Kaya ako, may hangin ba o wala? 150 pistol naka-display, walang hangin. Walang hangin. Ay, yun lang ha. Walang hangin. Oh. Total of 500 pistol and rifle na stock ng Big Man, wala lahat hangin. Eh di sunod na lang tayo doon sa walang hangin. Diba? Pag walang hangin, basta may silicone oil, hindi ka masisiraan ng valve, hindi ka masisiraan ng o-ring. Pero pag may hangin, kung nag-aaral ka ng science, hino-hold niya yung pressure, soon, bibigay yun. Diba? Yung valve and o-ring. Yun lang yun mga Karsop, no? As simple as this, oh. Ito, ha? Oh. Aqua flash. May tubig. May yelo. Naririnig nyo, diba? Kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya kong bitbitin, no? Oh. Kayang-kaya ko. Ang tanong, gaano katagal? Diba? Kaya ko siyang bitbitin, 1 minuto, 2 minuto, baka hanggang 5 minuto eh. Pero sa tingin nyo ba, kaya kong bitbitin yan ng 10 minuto, ng 15 minuto, ng 30 minuto, ng 1 araw, ng 2 araw, ng 1 linggo? Kaya ko bang ganyan yan? Hindi. Mangangawit ako. Diba? Bibigay yung katawan ko, bibigay, mangangalay. Ganon din yun. Ganon din yung mga valve natin. May o-ring yan, may spring yan. Sa tingin mo, kaya niyang i-hold yung PSI, yung pressure sa loob ng 1 buwan, 2 buwan? Maybe kaya niya 1 linggo, pero not 1 month. Mangangalay yun, bibigay yun. Yun lang yun. Kasi yung nagsasabi na kailangan merong konting natitirang hangin, malamang sa malamang nag-cutting class during high school days. Di ba? Malamang sa malamang tumotoma ng alak during high school days kaya hindi niya napakinggan yung dinidiscuss ng science teacher niya. Yun lang yun. Diba? Alam nyo ba na ang hangin natin green gas? Depende sa bigay ng panahon. Nag-e-expand. Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam yan, di ba? Ang green gas natin nag-e-expand. Pag mainit, yung green gas natin magaang, malakas. Pag malamig, yung green gas natin mabigat, mahina. Eh, yun lang yun, mga Karsop, no? Yan ang resulta ng kwentuhan session, tanong ang portion, natututo po kayo. Okay? Okay, next question. Bakit po nagagalit ka pag aso, pusa, or ibon ang binabaril ng player? Unang-una sinabi ko nung nakaraan eh. Dog breeder ako, dog lover ako. Diba? Sinabi ko nung nakaraan na yung pusa, may mga may-ari niyan eh. Lagay natin yung sitwasyon, yung pusa mo babarilin. Diba? At paulit-ulit ko na rin diniscuss, huwag kayong babaril ng ibon. Maraming pwedeng ibang targetin kesa ibon. Marami. Tayo ka ng lata, magtayo ka ng bote. Diba? Bumili ka ng target mo, bumili ka ng Texas target, bumili ka ng flapper.
Yung green gas mo, targetin mo. Yung mga bakanting bote mo ng, lata mo ng green gas, barilin mo. Di ba? Marami pwede ibang gawing target, wag naman ibon. Di ba? Baka yung anak mo, yung apo mo, wala na makitang ibon. Kung lahat tayo, babaril ng ibon. Di ba? Imaginein mo na lang, bawat isa sa ating airsoft player, babaril ng ibon. Sa tingin mo, yung apo mo, meron pang masisilayan na ibon pagdating ng araw? Diba? Lahat ng airsoft player, makukontento ba sa isang ibon na mapapabagsak? Hindi, ha? Diba? Baka bawat isang airsoft player, 5 hanggang 10, gusto niya pabagsakin niyang ibon. Sa tingin mo ba, pag lahat tayo, ibon ang ginagawang target? May aabutan pa kaya na ibon, yung pamangkin mo, yung pinsan mo, yung, di ba, yung anak mo, yung apo mo, may makikita pa bang ibon? Huwag, di ba? Ibon, malaking silbi niyan sa ecosystem. Di ba? Bakit yung ibang palayan? Bakit yung ibang palayan? Piniperwisyo ng daga. Bakit? Kasi, yung mga ahas at saka yung sawa, na nando na nagtatago palibot-libot sa palayan, pinatay na lahat natin, inulam na natin. Kaya, ang nagdodomina ngayon dun sa mga palayan, daga. Diba? Sino ba kumakain ng daga? Diba yung ahas, yung sawa? Dahil pinatay na natin, dahil wala na sila ron, wala nang papatay sa daga. Food chain yan eh. Diba? Food chain yan kung tawagin. Diba? Oh. Sino papatay sa daga ngayon? Wala. Perwisyo na lang yung mga pananim na magsasaka. Kasi patay na yung mga ahas na siyang kumakain sa daga. O, diba? Ano ginawa? Ano ginawa ng mga inuli yung ahas, inuli yung sawa, ginawang pulutan. O. Ngayon, nagagalit sila kasi piniperwisyo ng daga yung pananim nila. Eh, wala na yung ahas eh. Di ba? Ganun yun. Di ba? Ngayon, papatay ka ng ibon. Ang ibon, lumilipad sa himpapawid para gumawa ng pugad, humanap ng pagkain, pakainin yung inakay niya. Pag lumipad yung ibon, pinatay mo. Sino magpapakain dun sa 5 inakay? Hindi ba yung 5 inakay mamamatay sa gutom? Ilan ang pinatay mong ibon? Kung 5 yung inakay niya, pinatay mo yung ibon na humahanap ng pagkain para isusubo niya rin sa mga inakay niya, ilan ang pinatay mong ibon? Ilan ang ibon na nawala sa kamay mo noong araw na yon? Kung every week papatay ka ng 1 ibon, sa loob ng 1 buwan, pumatay ka ng 4 na ibon. Yung 4 na ibon na yon, kung merong tig 5 inakay yun, ilang ibon ang pinatay mo? Ikaw pa lang yon. Paano kung nakita ka ng pinsan mo, ng biyenan mo? Diba? Nung kapitbahay mo, uy, ang saya pala, pumatay ng ibon. Doon natin subukan kung magaling tayo. Lahat kayo pumapatay na ng ibon. Kayo pa lang yun. Doon sa baryo nyo, doon sa sityo nyo. Paano kung lahat ng barangay pumapatay ng ibon? Diba? Hindi ako nagagalit pag may nababalitaan ako pumapatay ng ibon. Naiinis ako. Kasi marami namang ibang pwedeng targetin. Bakit ibon? Diba? Hindi naman sa mga ka-airsoft, nature lover kasi ako. Kung sa mga nakakakilala sa akin, alam na nag-aalaga ako ng bonsai eh. Bonsai, puno yan, di ba? So, malapit yung kalooban ko sa nature, sa kalikasan. Okay? Kasi ang ibon at ang puno may connection eh, di ba? Saan ba nakatira ang ibon? Sa puno. O, di ba? Bakit ba tumubo yung isang puno? Kasi kinain ng ibon yung bunga niya. Yung ibon, idinumi
itinain niya yung buto bumagsak sa lupa, yung buto bumaon sa lupa, yung buto tumubo, naging halaman, naging puno. 'Di ba? May sisilungan na naman yung mga batang ibon. Ganun yan, cycle yan eh. Kaya malapit ako sa kalikasan. Kaya inis na inis ako, halos durugin ko sa vlog yung tao na nagmamalaki, na nagyayabang na papatay siya ng ibon. Okay? Yan na. Tapos iwasan natin pumatay ng ibon, iwasan natin mamaril ng aso, mamaril ng pusa. Kasi may mga buhay yan. 'Di ba? Meron silang buhay. So, meron silang mga pinapakain na susunod na henerasyon. Tapos papatayin natin. 'Di ba? Iwas lang tayo ron, no? Hindi naman ako nagagalit, pero naiinis ako doon sa mga ganong klaseng tao. Okay? Okay. Next question, Big Man. Bakit ka nag-lifetime warranty kung ayaw mo namang masira ang unit? Malamang! Malamang, di ba? Sino bang gusto na seller na yung binenta niyang unit masira? Malamang! Malamang ayaw ko. Di ba? Kasi bakit? Sa tuwing masisira yung unit, mapapagastos ako. Kasi syempre yung unit, papagawa ko rin sa gunsmith eh. Di ba? Kaya malamang sa malamang, ayaw ko masira yung unit. Pero lifetime warranty ako. Kasi sa hindi maiiwas sa pagkakataon, minsan nasisira pa rin talaga yung unit. Diba? Factory defect or kadalasan user's fault. Yung gumagamit, nagkamali. Diba? Ayun. Kaya hanggat maaari, sa abot ng makakayanan ko, itinuturo ko kung paano yung tamang paggamit. Itinuturo ko, wag yan, ganito dapat. O, di ba? Para hanggat maaari, maiwasan natin yung pagkasira. Pag hindi kasi natin itinuro kung ano yung tama, yung unit masisira. Pag nasira yung unit, mapapagastos tayo. Kasi syempre, papagawa natin yung unit eh, di ba? Yun lang yun, mga kaersop. Pucha. Medyo may intriga yung mga tanong. Grabe. Pag nagkamali ka ng sagot, patay ka rito eh. No? May intriga. Dami, no? Okay. Daming tanong. Okay. Big Man. Kailan magiging legal i-travel ang airsoft? Alam naman po natin gun ban ngayon. Eh syempre, pag natapos yung gun ban, legal na legal. Actually ngayon naman legal naman din eh, 'di ba? Ganito ah. Mga ka-airsoft, kung ikaw matinukan tao, kung ikaw disiplinado kang tao, wala kang dapat ikatakot kung ita-travel mo yung airsoft mo. Why? Bakit? Syempre, ita-travel mo yung airsoft mo, dapat nakabag, nakatago, nakasecure, naka-conceal. 'Di ba? Halimbawa, taga-Tagig ka, lilipat na kayo sa Pasig, gun ban. Alangan namang yung airsoft mo, iiwan mo rin sa aalisan mong bahay. Dapat dadalhin mo yung airsoft mo. O, paano ka magiging safe? Huwag mong isusukbit. Huwag mong ipapatong sa dashboard mo. Anong gagawin mo? Ilagay mo sa bag, sa gun bag niya, itabi mo, ibalot mo. Travel mo, tapos. Di ba? Yun lang naman yun eh. Presence of mind. Ano lang, ano yun? Ano yung ano? Sentido común. Common sense, sabi nga, di ba? Common sense lang. Di ba? Hindi naman bawal i-travel eh. Nasa sayo lang kung paano mo ita-travel. Di ba? Yun lang naman. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung airsoft, hindi pwede sa mga abnormal ang pag-uutak. Yung airsoft, hindi pwede sa mga abnoy, sa mga bugok, ang pag-uutak. Yung airsoft, dapat nasa matinukang kaisipan. Kasi bakit? Yung airsoft is the high-end replica ng tunay. Pwede pagkamalan eh, di ba? Ngayon, kung sakasakaling hindi ka responsable, mapagkakamalan talaga yung unit. Di ba? Kaya as much as I can,
iginaguide ko yung mga ka-airsoft. Especially, yung mga big man VIP. Yung mga bumibili sa akin. Yung mga client namin. Gagayad talaga namin. Hindi pwedeng hindi. Kasi mapapahamak sila eh. Siyempre, konsensya namin. Hindi kasi kami tulad ng ibang seller, mga ka-airsoft, na walang konsensya, walang puso. Bumili ka, nasira, bahala ka! Di ba? Bumili ka, nahuli ka, bahala ka! Di ba? Dito sa Big Man, hindi pwede. Tuturuan namin kayo. Sir, remind lang po ha, gunban po ngayon. Ingat po kayo ha. Kung pwede, wag nang i-travel, pero kung di maiiwasan, sundin mo yung mga sumusunod. Yan, di ba? Ganun lang naman, no? Eh, kasi kung hindi natin, kung hindi natin gagawin yan, walang mangyayari. Number one, ako, lagi ko sinasabi, sir, kung makikita nyo sa mga vlog, sandali lang. Inom lang ako mga airsoft. Kung makikita nyo sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi, sir, meron ka bang anak? Yan isa sa lagi nyo naririnig yan, sir, meron ka bang anak, pamangkin, pinsan na bata, na pwedeng lumikot ng unit? Di ba lagi ko sinasabi yan? Kasi nire-remind ko, na kung meron kang anak, mas maging responsable ka. Hindi mo pwedeng ilalapag yan. Dilikotin ng anak mo yan. Pag dilikot ng anak mo yan, naiputok niya yan, maaring siya or yung mga kagamitan niyo masira. Di ba? Isa pa sa lagi kong sinasabi, sir, nasa gunban period po tayo ngayon. Hanggat maaari, iwasan niyo po sa... Di ba? Lagi kong sinasabi yan. Ang tanong, sa iba ba maririnig niyo yan? Hindi niyo maririnig sa iba yan. Pucha, dito niyo lang maririnig yan kay Big Man. Di ba? Wala kayong maririnig na ganyan sa iba. Pakialam ko sa'yo. Basta bumili ka sa akin. Tapos tayo. Ganun yun. Di ba? Di ba sa mga shop nga, hindi nyo naman makakaharap yung may-ari eh. Di ba? Sino ba makakaharap nyo yun? Tindero, tindera. Yung tindero, tindera na yun, wala talagang airsoft yun. Sa totoong buhay, walang airsoft yun. Anong alam nun sa pag-airsoft? Wala. Look, patabi na to. Di ba? Walang alam yun, tindero, tindera. Yung bang tindero at saka tindera, sa tingin nyo, lumalaro talaga ng airsoft yun? Hindi. Anong alam sa airsoft nun? Wala. Di ba? Nakikinig lang rin sa akin yun eh. Yung mga tindero, tindera, kaya lang, nakikinig sa akin, mali pa rin yung na-i-relay, na ita-translate nila sa inyo. Bakit? Kasi hindi naman sila naglalaro ng airsoft eh. Di ba? Sabi nga experience is the best teacher. Di ba? Hindi yung napanood mo, hindi yung nabasa mo ang best experience. Ang pinakamagandang experience, ang pinakamagandang learnings is yung experience. Hindi yung nabasa mo, hindi yung ikinwento sa'yo. Okay? Yung na-experience mo. Yun ang pinakamaganda dyan. Di ba? Hoy, wala ba nagtatanong sa online natin? Grabe. Napahaba yung yung tanong, yung sagot ko, yung kwento ko. Okay, may alam po ako na seller na ganun. Pag nasira, di na sumasagot. Biyaan mo na yun, sir. Wag ka mag-name drop. Hayaan mo lang siya, no? Kung ganun man yun, sila rin naman ang aani nun eh, di ba? Yung ibon walang kasalanan. Yung magnanakaw meron. Tama naman. Mga magnanakaw na lang yung targetin nyo kesa kasi perwisyo yun. Oo, pero bossing Dexus ingat lang rin basta tatandaan nyo to, hindi kayo pwedeng mamaril ng kahit sino. Tao, hayop, iwasan ninyo, no? Kasi pag namaril kayo ng tao, kaso yan. Yari kayo. Di ba? Okay, mga airsoft, yun lang muna for now. Nakalipas na naman po ang isang oras ng kwentuhan session, tanungan portion. I just hope na may natutunan po kayo. I just hope na
merong nag-register sa utak ninyo, no? Mga Karsop, maglaro lang tayo ng tama, ng sakto lang, huwag mapanakit, huwag mamamaril ng aso, ng pusa, ng ibon. In short, maging responsable po tayo. Sa mga nag-share po ng live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, hit nyo po yung share button. Maraming salamat po. Magandang gabi.